Sa ngayon ay nakikipag-trade po itong si Picoin sa presyo na nasa paligid ng 0.413. Bumagsak po siya ng mahigit 4% ngayong araw matapos po siyang ma-reject ng malakas mula sa resistance zone na nasa 0.46. Ang lugar na ito ay kapareho ng 4-hour supply block at nasa tuktok or ibabaw ng Bollinger Band, kaya nagkaroon po ng matinding pressure mula sa taas ng presyo. Ang pagbagsak na ito ay nangyari matapos po ang ilang araw na pag-akyat mula sa presyong 0.326 na pinakamababang presyo. Kaya sa puntong yan ay umatake ng agresibo ang mga buyers at nabasag po nila ang short-term resistance. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa presyo ni Picoin. Yan, dito po sa daily chart ay patuloy pa ring nasa malawak na downtrend itong si Picoin. Mayroon pa ring descending trendline resistance na humahadlang sa pag-akyat ng presyo mula pa noong May. Ang recent rally ay nakabasag nga ng short-term dynamic levels, pero tumigil ito sa mismong confluence ng 0.46 supply zone at saka daily EMA cluster. Ang on-balance volume or OBV ay nananatili sa pinakamababang antas nitong ilang buwan na ibig sabihin ay kahit tumaas po ang presyo ay mahina pa rin ang kabuuang accumulation. Ngayon ay paano po nakikita ang galaw ng presyo sa mas maliit na time frame? Yan, dito naman po tayo sa 4-hour chart kung saan ay nagawa ng rally na itulak si Picoin pataas lampas po sa 20 EMA na nasa 0.391 na presyo at 50 EMA na nasa presyong 0.384. Pero ipinakita ng mga sellers ang kanilang depensa sa 200 EMA na nasa presyo naman na 0.4287. Dahil dito ay bumalik po ang presyo papunta sa mid-Bollinger Band na nasa presyong 0.4402 na ngayon ay nagsisilbing immediate resistance. Ngayon ay bakit po bumabagsak ngayon itong si Picoin? Ang pangunahing dahilan kung bakit nasa ilalim ng pressure ngayon si Picoin ay dahil po sa napakalakas na supply concentration sa pagitan po ng presyong 0.455 at saka 0.465. Sa Smart Money Concepts chart ay makikita na ang zone na ito ang siyang nag-trigger ng mga breakdown dati. Sa pinakahuling attempt ay tinambakan ito ng malalakas na sell orders, kaya muling napatunayan na ito ay isang matinding short-term ceiling. Ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators? Ayan, sa 4-hour chart time frame ay nananatiling bearish ang super trend indicator at nasa 0.3846 ang trend flip level. Kahit pa sandaling hinamon ito ng recent rally ay mabilis na binalik ng sellers ang control. Sa Directional Movement Index naman or DMI readings ay makikita na nasa 45.52 ang negative DI at nasa 39.07 naman ang positive DI, habang ang ADX ay nasa 7.57. Ibig pong sabihin nito ay dominant pa rin ang bearish momentum, pero mahina ang kabuuang trend strength. Ayan, ano naman ang sinasabi ng RSI at saka MACD? Ayan, sa 30-minute chart ay bumaba po ang RSI sa 41.58 na nagpapakita ng pagkawala ng lakas ng mga buyers matapos umabot sa overbought levels noong rally. Ang MACD naman ay nasa cross papasok sa negative territory at may lumalapad na histogram bars na lalo pang nagpapatibay sa short-term bearish bias. Ngayon ay saan po posibleng patungo or tumungo ang presyo?
Ayon po sa liquidity mapping, kapag bumaba ang presyo sa ilalim ng 0.405 ay may posibilidad po na bumagsak ito sa 0.39 at maging sa 0.3846. Kapag nagpatuloy ang kahinaan ay maaari itong bumaba hanggang sa presyong 0.37. Sa kabilang banda, kung magtatagumpay po ang mga bulls na ipagtanggol ang price range na 0.405 to 0.41 at maitulak muli sa itaas ng 0.44 ay posible ulit itong mag-retest yan at pumasok sa 0.455 to 0.465 supply block. Kung mababasag ng malinis ang zone na ito ay may tsansang umabot po si Picoin ng hanggang 0.50. Pero base po sa kasalukuyang order flow ay kontrolado pa rin po ng mga sellers. Ayan, at bilang panghuli ay malinaw po na sinusubukan pa rin ni Picoin na makawala sa hawak ng mga sellers. Kahit nagkaroon po ng malakas na rally mula sa mababang presyo, ay mabilis pa rin itong napipigilan sa matinding resistance zones. Habang nananatiling mababa ang OBV, mahina po ang trend strength at nasa bearish pa ang mga indicators. At mas mataas pa rin ang posibilidad na pag-test sa mas mababang presyo. Para maging mas kumpiyansa ang mga bulls, kailangan muna nitong mabasag ang presyong 0.46 na matagal ng hadlang sa kanyang pag-angat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.